Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Si Brother Mel po ito. At ngayon naman po, ang aking tatalakayin sa inyo ay tungkol sa tungkulin ng Kristiyanong asawang lalaki. So, malalaman po natin at para sa atin po ang mga bagay na ito, ang isang asawang lalaki ay para umunlad bilang bahagi ng pastoral team na pakinggan naman po ninyo kanina kung ano po yung doon sa nakaraang talk, yung pastoral team, yun po ay yung pagiging magkatuwang ng mag-asawa sa mga gawain para sa Panginoon. Naunawaan po natin ang mga bagay-bagay na tungkol dito nga sa sinasabing pastoral team. At tayo bilang asawang lalaki ay may tungkulin at responsibilidad bilang isang asawa. Mababasa po natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreyo, sinasabi po roon na tayo ay magpasakop at may mga nangangasiwa sa atin. Kahit tayo po ay naging leader, may mas mataas po ang tayo sa atin na dapat nating silang sundin sapagkat ang sinasabi nila ay tungkol sa kultura ng ating community, Couples for Christ, na dapat nating isagawa. At kapag nagawa natin ito, sumunod tayo sa kanila. Sila po ay matutuwa dahil nagagampanan natin. At lalo tigit po mga kapatid, natutuwa si Lord at ginagampanan natin ang ating gawain, lalo tigit ito ay nakasulat sa ating tipan o sa covenant ng Couples for Christ. So tayo po ay may kapangyarihan at pananagutang kaloob ng Diyos. Yung pong ating kapangyarihan na yun, si Lord po mismo ang nagbigay sa atin bilang tayo po ang pinuno ng ating mga pamilya. So doon po sa sulat ni San Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang 30. Dito po yung sinasabi, talinhaga tungkol sa aliping pinagkatiwalaan sa lapi. So iba't ibang halaga. May malaking halaga at mayroong maliit na halaga. So, ang punto po nito mga kapatid, sa maliit o sa malaking halaga o sa kaalaman na natanggap natin sa mga aral sa atin dito sa Couples for Christ, dapat po natin itong pagyamanin, i-share sa ating mga kapatid. Ibahagi po natin yung kaalamang yun para magbigay sulit po tayo sa ating Panginoon na talagang ating ginampanan. Hindi po ito basta na-receive natin, natanggap natin yung mga aral ng salita ng Diyos, ay atin lamang sa ating puso lang. Yung po kailangan ibahagi rin natin sa iba. So, si Lord po yung maasa sa atin at alam niya ang anumang bagay na ibibigay sa atin ay kaya natin gawin sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi po siya magbibigay na hindi natin kayang gawin. Kaya nga po tayo ay tinawag sa community ito dahil alam ng Diyos, alam ni Lord na anumang bagay na iatang niya sa atin ay ating kayang gampanan. So ano nga po ba ang sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa tungkulin ng asawang lalaki? So basically, meron po tayong abakada tungkol dito. Ano po? So, yun po ay letter A o A. Yun po ay yung asawang lalaki. Pero medyo binago ko po ng kaunti para maging applicable sa bawat isa. Yun po ay ako. Tayo, ako. Maaaring asawang lalaki o asawang babae. Pagising po natin sa umaga, sa unang bukas ng ating mata, dapat po ay Biblia ang ating unang babasahin. Ang una nating aasikasuhin. Magbabasa po tayo at tayo po ay magninilay. Sapagkat sa Biblia, makikita natin kung ano ang turo ng ating Panginoong si Jesucristo. Yan po, sumunod Kristo, letter K. At matapos po natin mapagnilayan ang mga bagay na ito, tayo po ay magdadasal. So kapag nagawa po natin yung basic, yung abakada, nandun na po yung ating gabay sa bawat araw na ating gagampanan. Binabanggit po rito na tayo ay maging responsable sa mga tao ng Diyos. So, kaya nga po tayo tinawag dito, tayo po ay dapat na maging pinuno. Sa tahanan, ganun din. So tayo po ang gobernador sa kabuuan.
Mamuno tayo sa pagsamba, sa worship, magbigay protection at ulo ng pamilya. So ito po talaga ang ating gampanin bilang ulo ng pamilya at ang kabuuan ang tayo ay gobernador. So kailangan po sa pagsamba tayo mismo ang higit na mainit kaysa sa ating asawa. Tayo ang siyang namumuno, hindi po tayo ang tagasunod, tayo ang namumuno. Makita natin sa sulat isang Pablo ng mga taga-Epeso, dapat nasasakop natin ang ating mga asawa. At ito ang tagabilin nilo na ang mga babae dapat pasakop sa kanilang asawa, sa ating mga gobernador. Dahil ito ang nais ng Panginoon, ito ang kanyang plano. Sabi nga po ang asawang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ng ating Panginoon na siya ang ulo ng simbahan. So, at dahil nga po dito, dahil nasasakop ng ating Panginoong Jesucristo ang simbahan, kaya hindi naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang mga asawa. At atin namang ibigin ng ating mga asawa, ang ating mga asawa, gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon sa simbahan. So siya po ay nag-alay ng kanyang buhay para po rito. So dapat din nating ialay ang ating sarili para po sa ating pagiging pinuno ng ating pamilya at ng ating mga nasasakupan sa ating community. Meron po tayong responsibilidad bilang puno ng pamilya. Kailangan unawain ang kahalagahan ng pamilya. Bakit po ba tayo ay naging asawang lalaki? Dahil po ito yung plano ng Diyos. Bagaman po ito kung bagaman tayo ang siyang nakipagkasundo sa ating asawa, pero plano po ng Diyos ito na tayo ay mabuo. Ang lalaki at ang babae ay mabuo bilang mag-asawa. At kaakibat na po din yung responsibilidad, lalo higit po sa asawang lalaki. So, ito po ang nais ng Diyos. Ito ang kanyang layunin. May mga nakagisingan po tayo upang karaniwang bagay. Siguro po, kahit ng mga bata pa tayo, naririnig natin, o na sasaksihan natin, iniiwan ng lalaki ang pamilya sa asawa upang humanap ng ikabubuhay. Maaga pagigising na yung lalaki, pupunta sa bukid, mag-aararo na. Ganyan na. Doon naman sa mga pumapasok sa mga tanggapan. So, subalit hindi po yung antahasang utos ng Diyos sa atin. Ang Biblia po ay nagtuturo ng tamang papel ng isang ama. Hindi po basta't iiwanan natin o bahala ka na dyan. Hindi po basta ganun. Meron pong plano ang Diyos tungkol po dito. At ito po ang ating pag-uusapan. Kailangan po tayo ay meron tinatawag na takot sa ating Panginoon. Makikita po natin doon sa sulat sa Josue 24. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno. Okay, mga kapatid. Sabi nga po, dun sa unang utos ay ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kaya po dapat uunahin natin ang ating Panginoong Diyos. Balik na naman po tayo sa abakada, sa basic. Pagkagising mo, ako, kuha ang Biblia, basahin na. Pag po tayo magbabasa muna ng ibang babasahin, dahil madidistract po ang ating isip, diyan po pumapasok ang dyablo. Kaya po, para maging matibay ang ating spiritual na pamumuhay, letter A, then B, Biblia. Okay. Tuloy po lang tayo sa ating basic na pamamaraan. Bilang magulang naman, sinasabi po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, huwag nating ibuyo sa paghihimagsik laban sa atin ang ating mga anak. Minsan, masyadong mabagsik ang ama. Sa bagay, sabi naman sa isang seminar sa Couples for Christ, dapat daw nga ay mabagsik yung ama kaysa sa mas mabagsik naman yung ina at sunod-sunuran yung ama. Dapat mas malakas ang boses ng ama kaysa ron sa ina. Kahiya-hiya yung ama kapag sinisigawan ng asawa. Yan po natutuhan natin sa isang seminar sa Couples for Christ. Pero sa ating pamilya,
hindi naman tayo dapat laging malakas ang boses, kundi iplano natin ng maayos. Pag-usapan ng maayos at palakihin ang mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Makikita po natin 'yan sa banal na kasulatan kung papaano natin palalakihin ang ating anak. Huwag natin silang masyadong hihigpitan. Pero kung kinakailangan natin silang paluin para matuto. Yung palo na para matuto, hindi yung palo na para manakit. Bilang asawang lalaki, Kristiyanong asawang lalaki, dapat mamuno para sa pamilya. Okay. May mga bahagi po yan. Una, sa asawa. Dahil sinasabi nga po na ang asawa ang siyang unang kapwa. Sa tahanan, unang kapwa, asawa. Pagmulat ng mata mo, bago mo matapos yung Bible, makikita mo muna yung mukha ng asawa mo. So siya po ang una nating kapwa. Kaya dito, ang ating unang tungkulin, sikaping maibigay ang pangunahing pangangailangan ng asawa. Material, pinansyal, mga bagay na kagamitan. So dahil nga po ang asawang lalaki ang siyang provider. So ipoprovide, naghahanap buhay. Kung halimbawa naman kayo pareho may hanap buhay, o di magkatulong, magkatuwang sa paghahanap buhay, sa paghanap ng pera. Physical na aspeto. Doon po sa physical na aspeto, kasama na po rito yung mga bagay na sexual, ganyan po sa mag-asawa. At ito po ay nasa magandang pagpaplano. Siyempre po naman, hindi magkakaanak ang mag-asawa kung walang bagay na sexual. Hindi magiging pamilya. Emotional, dapat inaalalayan natin ang ating asawa doon sa mga bagay na emotional. Kung siya ay nababagabag, dapat marunong tayong magpakalma sa ating asawa. Para kung siya ay nagagalit, dapat marunong tayong magpakalma sa ating asawa. Tulungan sa paglagong espiritual. So magkasama na manalangin, magpuri sa Diyos. Kagaya ng ating natutuhan sa kultura ng Couples for Christ. Nagpupuri tayo sa Panginoon kasama ng ating asawa. So minsan po ang babae medyo nahihiya. Hindi masyado silang nagtataas ng kamay. Parang nandini lamang. Hindi po natin malaman kung baka naman butas yung kilikili ng damit kaya hindi masyado maitaas. Pero kailangan po na tayo nagpupuri ng talagang yung ramdam natin ang ating pagpupuri at tayo ay naliligaya, tayo nasisiyahan sa ating ginagawang pagpupuri. So dapat akayin din ng asawang lalaki ang kanyang asawa para sa mga bagay na ganito, spiritual, para lumago tayo sa bahaging spiritual. Magkaroon ng pananalangin, kagaya ng halimbawa ay mga family rosary, yan mamumuno sa pag-rosaryo ang ama. Dapat ang ama, ang Kristiyano asawang lalaki, dapat magaling mamuno sa pag-rosaryo. Hindi siya tagasagot lamang. Pero nasa pag-uusap din naman niya, kung halimbawa gusto niyo lahat ng membro ng pamilya ay matutong mamuno, o di magtuka kayo, para halimbawa ngayon, ako, susunod, ang asawang babae, susunod yung anak na panganay, yung ikalawa hanggang sa lahat ay dumaan sa pamumuno para sila ay matuto. Kaya nga po nasa ama ang pamumuno at para ito ay makita ng kanyang mga anak. Kung ang ama po ay marunong mamuno, magaling mamuno, mamamana po ito ng mga anak. Pero kung hindi naman po siya namumuno sa pagdarasal, ay paano ano pong makikita ng kanyang anak? Sabihin ng anak, nanay, bakit po si tatay hindi nagdadasal? O di kahiya-hiya ang ama po din. Kaya dapat tayo ang higit na malapit sa Diyos. Meron tayong panahon para sa Diyos at kailangan laging para sa Diyos ang ating panahon. Bago tayo magsimula ng gawain, may kaunting prayer. Kahit sa isip lang natin. O kaya, kita ninyo yung iba, bago mag-umpisa ng trabaho, nagsasign of the cross. Medyo bumubulong ng konti. Lord, patubayan ninyo ako rito sa gagawin ko ito. Huwag sana akong ma-aksidente. May mga driver's prayer. Kung ano man ating trabaho. So, dapat po ay meron tayong mga panalangin. Nandun yung panahon. Sa mga anak,
nandun yung ating panahon sa mga anak. Minsan, nakikipaglaro tayo sa ating anak. Dapat po ganyan para maging open sila sa atin. Hindi yung laging ang dating ng ama ay laging tigre. Ano? Baka pag naman mga anak ay maging leon naman. So, joke lang po yung mga kapatid. So, dapat po ay meron panahon para magbiroan kayo, magkwentuhan. Tapos may mga libreng oras na dapat ay halimbawa, nagre-relax kayo. Namamasyal kayo, halimbawa. Pero sa panahon po ito, iingat po sa pamamasyal. Baka makalimutan po ninyo yung inyong face mask. May pandemic po tayo. Ingat lamang po at kailangan manatiling malusog tayo para sa ating pamilya. Mahirap mamuno po yung Kristiyanong asawang lalaki bagay may sakit, lalo tigit po kung COVID kaya tayo mag-iingat. Okay. Panatilihin ang katatagan at pakikiisa sa mga kapatid at pagunlad ng buhay sa Couples for Christ. Yan, kailangan makita ng ating mga kapatid sa Couples for Christ ang pagiging matatag natin. Yung ating pakikisama. Lalo tigit po, kagaya namin, kami mga elder na. Elder, yung po bang may mga ID na ng senior citizen, yan, ganyan, ibig sabihin, matagal nang naglilingkod, nagsiservice sa Couples for Christ. Kami po ay nasa 25 years na nagsiservice sa Couples for Christ. Kaya po may mga katanungan yung iba, yung mga medyo bago-bago, tatanong sa mga elders. At dapat po ay masasagot natin yon kasi ito ang ating kultura. Kaya may elders na nagtatanong po yung mga bago. Tayo ang umaakay. At dapat ay merong tamang komunikasyon ang mag-asawa. Asawa ang ating pakay, ang ating paksa ngayon. So, hindi po problema. Ang dami pong meron pong cellphone. Makakapag-usap, malayo yung isa. Makakapag-usap, walang signal. Meron din pong mga nabibiling yung mga radyo. So, tamang komunikasyon. At pag nasa bahay, dapat ay mayroong pag-uusap. Mahirap po yung sasabihin nagtatanong, huwag kang magulo at ako'y nagpi-Facebook. So, dapat po ay may tamang komunikasyon. Ano po? Okay. Susunod po naman ay sa anak. Pagtuturo tungkol sa Diyos. So, makikita po ng anak sa Kristiyanong asawang lalaki o sa kanyang ama. Kung talagang siya ay halimbawa nagdadasal o kung hindi. Hindi naman nagdadasal, walang bisa. Hindi mabisa yun. Dapat po ay sa ama makikita permero yung pagiging mainit pagdating sa bagay na spiritual. At sabi nga po, huwag natin basta iasa sa paaralan o sa simbahan o sa Couples for Christ. Sige, ikaw rin lang ngayon gusto namin matutualan. Sumama ka sa kids, o sa Youth for Christ, Singles for Christ. Bukod po dun, okay po yung pasamahin natin dun, o sa simbahan kaya, sa mga katekista. Pero dapat tayo sa ating mismong mga magulang dapat mag-umpisa sa pagtuturo sa anak. Pangunahan sa pagsasanay ng buhay ang anak na lalaki. Yan. Dapat anak na lalaki ka. Anak mo lalaki, dapat marunong kang humawak ng martilyo, marunong kang humawak ng lagari. May problema yung bahay natin at ako'y wala. Bahala ka muna. So, ganun. Dapat maalam. Kung may sasakyan kayo, dapat maalam ano yung tawag yun? Yung kaunting pagmimekaniko. Para medyo maluwag na pala yung stud ng gulong. Di marunong siya magigpit. Marunong siya mag-ayos, mag-asikaso. Okay. At dapat marunong din naman ang gawain sa bahay. Marunong magluto, marunong maglaba. Hindi po pagiging mahina sa isang lalaki na ituro sa kanyang anak na marunong. Kasi nga po, kung halimbawa yung anak ay nagsasarili na, halimbawa po ay nag-aaral, tawag doon, nasa boarding house, di dapat marunong din siya. Kaysa sa laging pupuntahan nung nanay doon, nung tatay, dadala ng pagkain, so dapat marunong din siya magluto. Ganyan. So, akayin ng mabuti. At huwag nating hayaang laging sa barkada.
Mahirap po yung halimbawa, maakay ng barkada na hindi naman maganda ang kahihinatnan. So kung ang barkada naman niya, halimbawa kanya kasamahan sa singles at sila ay nagpi-prayer meeting, ay okay lamang po yun. Community rin natin yun. So, disiplinahin natin at ito pa makikita natin sa banal na kasulatan kung paano natin disiplinahin ang ating mga anak. Okay, nais ng Diyos na tayo ay maging responsable sa ating mga anak. Alamin po natin kung ano ang sitwasyon ng ating anak. Kung kinakailangan, halimbawa, ihatid sa kanyang eskwelahan, may sasakyan kayo, natin. Kung kinakailangan sunduin, sundo. So, ganun na tayo bilang magulang. At time will come na pag naging magulang na yung ating mga anak, so makikita nila kung ano ang responsibilidad ng isang ama. Okay, sa pamilya at tahanan. Katuwang ng asawa sa tahanan. Okay? Marunong ding maglaba, marunong ding magluto. Marunong ding manulsi ng damit. Kung may mga problema, mga kaunting bagay lang, natanggal ang zipper ng pantalon, at maalam, gumawa. So, ganyan po ang tungkulin ng isang Kristiyanong asawang lalaki. Hindi sabihin, di ka muna. Ano yun? Pambabaeng gawa yan. Hindi ako pwede. So, dapat po maalam din tayo ng pambabaeng gawa. Maghugas ng plato. Maghugas ng plato at maghugas ng pinggan. Parehas yata po yun mga kapatid. So, sa pagkain, marunong mag-prepare ng pagkain, marunong magluto. Kaya lang medyo iba-iba ang lalaki pag nagpe-prepare, para bang medyo pambarako ang dating. Pero, ang mahalaga po doon, pagkakain na, ay tayo nananalangin. At nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Hindi kalilimutan yung bless us, O Lord. Yung nga pong aming aso, marunong din magdasal ng bless us, O Lord. Joke lang po. Okay. Pananalangin at iba pa. Dapat marunong manalangin ang ating mga anak. At sa atin po makikita kung anong nakikita sa magulang, ay siyempre nakikita sa anak. Mamuno bilang pagsunod sa tipan ng Couples for Christ. Ito po yung ating covenant. So makikita po natin sa covenant card yung ating mga sinumpaan doon. So dapat po tayo ay mamuno. Huwag po kayong mananatili, kayong mga nag-MER, yung mga sabihin, tama na lamang akong member. Huwag po kayo mananatiling ganon. Dapat po tayo tataas. Tinan po niyo, pag nag-apply ng trabaho ng isang tao, gusto niyo ma-promote. Bakit? Siyempre, tataas sa sweldo. Dito po sa atin, dapat ma-promote din tayo sa Couples for Christ. Bakit? Lalo tayong mapapalapit sa Diyos. At lalong dadami ang biyaya buhat sa Kanya. Pag tayo ay maliit lamang ang ginagawa, maliit lang, member lang tayo, tapos minsan ay absent pa sa prayer meeting, minsan nagtatago pa, ay hindi po mabisaya, mga kapatid. Alalahanin ninyo. Lumalayo tayo sa ating Panginoon. Dapat po, nandun tayo. At hanga din po natin na tayo tumaas ang posisyon. Huwag naman yung member lagi. Pag-facilitate. Kayo. Pag tinawag kayo, mag-facilitate kayo. Mag-household kayo. Para maramdaman ninyo ang responsibilidad at ang mabibigat na pagsubok na pag inyo nalampasan, naku, mga kapatid, iba yung kagalakan sa puso ang mararamdaman ninyo. Spiritual na tagapagtanggol. Okay. Yun po yung pray over. Minsan po, kinakailangan i-pray over ang isang membro ng pamilya. Huwag po tayo, halimbawa may sakit, kailangan isugod sa ospital. Ay, paano po yung ospital? Puno ng COVID patient. Ay, di lalo pong napasama. Pray over. Huwag kayong basta't susuko. Ay, hindi naman ako Kapag nagpe-pray over ang isang tao, hindi po siya nagpapagaling kundi si Lord. At kapag mataas ang spiritual na paniniwala ng isang ama, ng isang Kristiyanong asawang lalaki,
Ha? Na andun po yung pagdaloy ng kapangyarihan ng banal na espiritu para siya ay makapagpagaling. Tatandaan po natin yan. Ha? Nung ako po'y bata pa, kami ay nasa baryo. Ha? Basta po pag ako'y may sakit at ako yung hinimas ng tatay ko sa ulo, ha? At ako'y pinairan ng Vicks, ano po, mamaya ako'y magaling na. Ha? So ginagawa ko rin po yun. Ha? Huwag ka agad tayong matataranta. Ha? Pag nataranta ang isang tao, naku po, ha? Pinapasukan na po yan ni Satanas. Kaya tayo, kay Lord tayo, mangangapit. At kakapitan po niya tayo. Ha? Okay, yung po biyayang espiritual, ako po mga kapatid ay marami nang na-pray over. Meron pong duguan at putok ng ulo sa tama ng bala. Pinray over ko po yan. Pulis din nakapag-return pa. Okay. Napakabigat ng responsibilidad ng isang Kristiyanong asawang lalaki. Okay, nakikita natin napakabigat. Pero hindi po yan sadyang mabigat. Ano po? Mapapagaan niya kung hihingi tayo ng tulong at aasa sa biyaya ng Diyos. At hahayaan siya ang manguna sa atin. Huwag po tayo manguna kay Lord. Ha? Hayaan po natin siya. Humiling lang tayo, magdasal tayo. Humiling tayo sa biyaya at makikita po ninyo, ibibigay sa atin yan. Baka naman po tayo hiling ng hiling. Hindi naman tayo nagbibigay para sa Kanya. Ano po ba dapat natin ibigay sa Kanya? Prayer. Ha? Sabi ko nga sa iyo, balik na naman po tayo sa abakada. Ako, babasa ng Biblia. At magninilay. Magninilay po kayo dahil habang kayo nagninilay, sumasagot po si Lord sa mga katanungang nasa puso at isipan ninyo. Doon siya mangunguna. Sa Kanya magmumula ang tulong, lakas at biyaya. Ano po? Susunod sa abakada, basa ng Biblia, si Kristo, ang ating lakas, ang daan, ang katotohanan at buhay. So, yun po yung kanyang aral na ating susundin, ang kanyang buhay na ating susundan. Ang kanyang mga pagpapakasakit, ang kanyang mga pagpapagaling. Marami po siyang pinagaling ng kanyang panahon. Kaya po tayo, humiling lang tayo ng kapangyarihan para tayo makapagpagaling. Sinasabi ko po sa inyo, totohanan yan. Dahil siya pinagmumulan ng lahat, palagi tayong tatawag sa Kanya. So, magtiwala, magdasal, at tumawag sa ating Panginoon. Maging tapat sa pagdalo sa prayer meeting. Yan, ito po. Alam niyo mga kapatid, noon face-to-face, ay nawala ang face-to-face. Sabi nung iba, yay, hindi na ako maaabala sa panonood ng television. Hindi, joke lang po yung mga kapatid. May prayer meeting pa rin po tayo, online. Online. Mag-online prayer meeting po at tayo mag-join doon sa para diretso ang biyaya. Meron nga po Christian Life Program na CLP na online. Katatapos lamang po nung ang aming dito sa online. So di sila ay regular member na ng Couples for Christ. After 3 months, sila po ay magko-covenant orientation na. Tapos po, after 3 months ulit po, ay di, kagaya po ninyo. Mag-i-MER na po yun. Okay. So, yung mga gawain sa Couples for Christ, huwag po natin katatamaran. Ako nga po minsan, tanong na tanong sa asawa ko dahil hindi pa ako marunong mag-connect ng mga tungkol po dyan sa online. Minsan po ay, katatapos lang ng prayer meeting namin, kinabukasan, meron pa tayong prayer meeting mamaya. Hindi pa, sa isang linggo pa. Pasensya ka na ako. Ako'y talagang sabi po ng impantahin napapahagot. Po? Yan. So, maging masipag po tayo sa gawain para kay Lord. At tatanggapin natin ang biyaya mula sa Kanya. Libo-libo po yung biyayang yan na magmumula sa ating Panginoon. So, may mga pagkataon po na dapat po nating pagmasdan. Dapat po nating ipasok sa ating isipan. Tingnan po natin. Dapat po ay ang mga kapatid natin sa Couples for Christ sa ating community, dapat meron tayong banding. So, meron man tayong mga gawain na pang-spiritual,
Ibarkada rin po natin. Halimbawa po, pagkaya ng mga ginagawa namin, na nagbibisikleta kami, mga kapwa couples for Christ ang kasama. Nag-jogging, yan, ganyan. Exercise, ano po. Tapos halimbawa po ay merong hanap buhay. Halimbawa, ikaw ay foreman. Foreman, tapos gusto mong kumuha ng iyong mga maging katulong, hindi kumuha ka ng kapwa couples for Christ. At least, nabigyan mo pa ng hanap buhay. O kaya, hindi naman, meron ka ipapagawa sa bahay mo. Di alamin mo sa mga couples for Christ kung sino ang karpintero, kung sino ang magaling sa ganitong gawain. At para hindi na mapaiba pa. Sa kapatid na sa couples for Christ, doon mapunta yung upa, di ba? At least nakatulong pa tayo. Nandun po yung pagiging malapit sa bawat isa. Ano po? Okay. Kung hindi man, wala kayong makita ng couples for Christ na may talent na ganito, nakakuha kayo ng ibang tao, isama po natin sa community. Doon din po ang suma total, napupunta rin po sa ating kapatiran ng couples for Christ. Okay. Mga kapatid, tayo po ay dumako na sa conclusion. Ano po? So, ito pong ating pag-aasawahang Kristiyano. Ito po yung plano ng Diyos. Bagamat ninais po natin, tayo po ang umakto rito. Si Lord po may plano niyan. At ito ay napakagandang panawagan. Kita po naman ninyo, bago makasal ang mag-asawa, may mga seminar pa yan. At sinasabi po doon sa mga seminar na yun, kayo ay tinawag ng Diyos para kayo ay maging isa. Bagamat kayo ay dalawa, kayo ay magiging isa na pag kayo ay naging mag-asawa. So ang buhay po, at naandun po yung responsibilidad ng Kristiyanong asawang lalaki. Sabi nga po, maialin tulad ito, ang buhay ng Kristiyanong asawang lalaki sa pinakitang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Abakada na naman. Kristo. Dahil siya ay namuno sa kanyang simbahan. Tayo po isang amang nagmamahal, nangangalaga sa kanyang mga anak. Tayo na rin po ang pinakampari at nangunguna sa mga tao ng Diyos. Kaya kayo, kung kayo member pa, yung iba dyan, mga member pa, asamin po natin. Ano kaya tayo na may mag-facilitate? Sabi ng asawang babae, ako mahihiyain. O babalik po tayo sa pinag-usapan natin kanina. Kailangan tayo ay mamuno sa ating asawa para sa mga gawaing espiritual. O hindi ko tayo, At mararamdaman ninyo, pag kayo may hawak na tao, kung gaano kaligaya ang may hawak na tao. Ang ganda po lalo ng samahan. Okay. So tayo po mga kapatid ay magalak sa ibinibigay ng Diyos na pagkakataong ito. Mamuhay at umunlad ng ganap sa ating tungkulin bilang isang Kristiyanong asawang lalaki. At huwag natin kakalimutan mga kapatid, yung ating abakada. Doon nag-uumpisa sa bawat araw ang buhay ng isang Kristiyanong asawang lalaki. Okay. Yun lamang po mga kapatid. At muli, magandang araw sa inyo at sana po ay marami kayong natutuhan at matututunan pa dito po sa inyong tinatanggap na mga panayam buhat sa mga speakers. Maraming salamat po. Play. Play mo.